I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Yusek Cabral and Yap again. Wow. Nako mga kababayan, mayroon tayong upload videos update. Shoutout sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Nako, matindi ito mga bes. Ano sa palagay nyo? Hindi kayo mapalagay ano? O ako din hindi ako mapalagay. But anyway, sa tingin mo kaya? Sa palagay nyo kaya? May foul play? Sa pagkamatay ni Yusek Cabral? Totoo bang nagsuicide? Sa araw na yun, or may sadyang tumulak sa kanya? Ano kaya ang kinalaman din ng kinonfirm ni dating Yusek Cabral na sangkot? Eka nga, ano naman kaya ang kinalaman ni Mr. 51 billion? Na mismo si dating Yusek Cabral ang nag-confirm na nakatanggap siya ng 51 billion OMGs. Ano naman ang kaya koneksyon ni Eric Yap sa pagkawala ni Yusek Cabral? Ang daming spekulasyon na lumalabas mga kababayan. But at the end of the day, ang ombudsman pa rin ang hihintay natin kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. Bakit kanyo? Ito, basahin ko sa inyo ha. Short lang ito mga bes ha. Anong source natin? Well, siyempre, ayan sabi niyo dito, December 23, 2025, ay nako. Dumaan sa wall ko, talaga. South Manila News. Iniugnay sa ilang ulat ang mga pangalan ni Davao Representative Pulong Duterte at dating House Appropriate Chairperson Eric Yap. Sa pagkamatay ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Kung natatandaan nyo guys, ng panahon ni Digong, ang House of Appropriate, na tulad ni Saldico baga, nung panahon na yun. Si Eric Yap, diba? Correct me if I'm wrong. Well, ano kaya, sa tingin niya, totoo kaya ito? Ang panahon lang ang makapagsabi mga kababayan, kaya antayin natin yan, diba? Minsan, maisip din natin, parang totoo. Pero minsan, iisipin natin, hindi natin alam. Who knows, di ba? Tapos ang ibang netizen, sasabihin nila, posible, di ba? Kasi may kakayahan sila talaga. Maaring connection doon sa mga files na mayroon kay Yusek Cabral. Di ba? Maaring ganun. Di ba? Si Cabral ay tinuturing na key witness sa investigasyon ng umano'y anomalya sa flood control at malaking budget insertion sa Davao. Diba mga bes? Anong po palagay nyo? Sa totoo lang ang dami ko talagang nababasa. Talamak din naman talaga ang nakawan ng panahon na yun. Diba mga beswa? Even may video tayo yan diba? Na posible nga. Di ba? But well, anyway, hintayin na lang natin ang investigasyon tungkol dito kung talagang totoo mga kababayan. Sabi dito, bagamat wala pang final na konklusyon, lumalabas ang kanilang pangalan dahil sa posisyon sa pondo at ang sensitibong impormasyon na hawak ni Cabral. Nanawagan ng ICI at ilang mambabatas ng mabilis at independenteng investigasyon. Diba? Kasi mga beswa, kaya ako din nasasabi ko na posible po yun. Kasi ito si Pulong Duterte kasi, pumapatay din ng tao ito. Bakit kanyo? Ayun din po ang sinabi ni Mr. Matubato Matubato ba o Las Cañas, ilagay ko sa screen ko. Hindi, totoo po yun mga kababayan. Yun ang katotohanan. Alam po natin si Digong lang ay pumapatay ng tao, siya rin naman ang nagsabi nun. Kaya masasabi rin natin, posible. Di ba posible yun? Posible, baka. Pero hintayin na lang din natin ang investigasyon ng ombudsman, di ba? Ayan
Pulong Duterte at Eric Yap nauugnay sa pagkamatay ni Cabral. Oh, and goes. Ano, mga beswa? Ito. Sabi po dito mga kababayan, may milagro dyan sa pagkamatay ni Cabral. Set up po yan. Kutsabahan. Yan sa set up sa plano. Maari, mga kababayan. Kasi hindi mo rin maiwasan yung kaisipan o ang pananaw ng mga kababayan natin kung bakit nangyari. O, di ba? If like for example, kung hindi si Jose Cabral ang may hawak ng mga files na kung saan maraming mga tao nasasangkot, especially yan si Pulong at saka si Yap, kung hindi po siya ang may hawak niyan, so do you think si dating Jose Cabral namatay sa panahon na yun? Maybe hindi pa. Hindi siya mamamatay or baka hanggang ngayon buhay pa, 'di ba? Kaya nga pala isipan sa atin nang dahil diyan sa mga files na yan, nagbuhay siya ng buhay. Na sabi dito pa, nung nalaman na ni Duterte na naman yung sangkot, bigla na lang din naniniwala mga DDS sa Cabral Files. Di ba? Grabe. Alam niyo yung mga DDS magaling mang-gaslight ang mga yan. Dagdag bawas. O, sabi ni Duterte na naman, wala tayong magagawa. Yun ang nakapost Try harder. O, yan. Ano ba yan? Sure rock knitting worth 40 million. Posible? Pwede. Stick to the plan tayo. Okay, actually, si Tatay D po ang nagtulak kay Yusek sa bangin. O, sinabi mo yan, di totoo. Start na ulit ng teleserye. Hindi, walang katapusan yan hanggat hindi mapakulong. Sinong tao ang nagsasabi niyan? O, yun, di ba? Laging ganun. Ganun talaga Ganyan talaga pag na-stuck ang dumi. Matagal, linisin. Yes. Kailangan pang kuskusin ng steel wool yan, guys. di ba? So, kailangan ba ng muriatic acid o Clorox para malinisan? Nang sa ganun mawalis lahat ng mga bakterya. Oh my goodness. Di kinaloka. Oh, yan mga beswa. So, yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ako, basta lang taga-report. Yun lang ang trabaho ko mga bes. With with source. Ayan hanapin nyo para mayroon kayong pamantayan. Ika nga. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next upload. Nabubulol tuloy ako. See you again on my next upload videos. There's more, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.